Okay, mabuhay, on air. Okay, mga commission. Salamat po at sa pag-click nyo para mapanood ang karugtong ang part 2 na ang topic ay selos. Okay, at tuloy natin ang mga para marinig nyo yung mga ibang katanungan yung naputol doon sa part 1. So, at maganda naman at nasagot ng ating mga commission. Okay, so at sana ma-enjoy nyo at ma-bless kayo sa mapapanood nyo at matututuhan nyo na rin. Okay? At pagpalain ka ng Diyos at mabuhay tayong lahat. God bless you all. Third na tayo. Okay, so anong sagot sa nasa third tayo? Third. Yung bakit ako madaling magselos kahit wala namang dahilan? Kasi nasa sayo naman yan eh. You know? Okay, ulitin kong tanong. Bakit ako madaling magselos kahit wala namang dahilan? Kasi insecurity siya, think yun. Yeah, imposibleng walang dahilan. Laging may dahilan. Laging nasa either sa pinagdaanan mo, pinagdaanan mo sa kapatid mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, kaya mo na nararamdaman yun. So, pero lagi siyang may dahilan. That's why you have to. Yeah. Tsaka ang number one na dahilan doon, nalalayo ka kay Lord. Yeah. No, nalalayo ka kay Lord. Kasi kung talagang yung faithful ka kay Lord, dahil sa salita ng Diyos. Magiging grateful ka sa And also lahat naman tayo, sa mga tao. galing talaga tayo dyan. Yeah. Galing naman tayo dyan lahat. Kaya ganun ka-importante talaga ang salita ng Diyos. Kaya bago pa lang natin na yan, talagang ito talaga eh. Kasi pag talagang nagbibigay ka ng time sa salita ng iba eh. Ito kagad ang unang maiisip si Lord kagad eh. Kahit sa kaibigan mo, selos ka eh. Yeah. Kahit nga sa katrabaho mo, sa lahat pamilya eh. mo, selos ka eh. Kaya pag pumasok yun, talaga, you know. Dumirekta ka na dito. Humble eh. yourself. O kaya memorizing yung mga verse, Bible verse. Memorizing the verse. Yes. Madami na tayong ways to Wala nang do it. excuse. Wala na excuse eh. No excuse. wala na tayo sa dating panahon. Hindi mo na alam na age, diba? ang generation ngayon old talaga, age, super advanced. yeah, yung generation ngayon talaga kung ano mang yung sobrang mga nangyayaring kasamaan or whatever, nagiging bold naman ang salita ng Diyos. Yes. The righteous are bold as a lion. Di ba? So we have- Kaya shout out to mga Kristiyano diyan na talagang boldness Yep. ang kanilang faithfulness to the Lord. Sa Amen. lahat ng mga nag-i-spread ng salita ni Lord, Yeah, maraming salamat. God bless you all. Oh. Keep on keeping on. You know? Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang, huwag Oo. kayong don't give up kasi the Yes. enemy, you know. We'll try to It attack is finished, us. sabi ni Lord eh. Yes. Jesus paid it all. Victory na eh, victory in Jesus eh. Victory. Okay, so ang sagot doon, bakit nasa sayo, yung nagkukulang ka, nalalayo ka kay Lord, yun ang sagot sa number 3. Yes. Okay. Number 4, nakakasira ba ng relasyon ang sobrang pagsiselos? Tama Oo naman. naman. Napakadaling sagutin yan. Yes na yes. Yes na yes. Oo, yun. Big O. Oo, Kaya bago po masira, you have to yeah, you need to do something. change. Pwede ka naman mag-change eh. Wala naman Yeah. excuses ang tao. Yeah. Pwede siya magbago kahit Kung gusto nakakaramdam talaga, siya ng selos. Kung gusto nyo talaga magbago, talagang simulan nyo na. Oo. Simulan nyo na. Bago mahuli ang lahat. Kasi yung kabilang panic, yung partner mo, baka mamaya biglang you know, instead na talagang baka mamaya gawin na, di ba? Kaya sa lahat ng mga nakikinig, nanonood, hindi coincident to. Yeah. Ito na talaga yun, tinatawag na kayo ni Lord. Ito na yung sagot Yeah. sa lahat ng mga katanungan nyo. Talagang At saka- simulan na natin. Yeah. Simulan na natin. At saka doon magbasa. sa mga kakapanood nito na wala namang issue na about na selos, Mhm. pero may kakilala kayong seloso o selosa, Mhm. pwede nyo share yung video para Yeah. you know, may Comment matutunan down sila. below. Yeah. Yeah. Kahit pa isa-isang verse lang Yeah. talaga. Kasi kung talagang ang problema mo selos, kasi talagang yung number one sa relasyon, yung selos. Hindi mo mawala yan. You know, una-una, kung talagang alam mo, magpa-counseling ka na. Hindi, tsaka Spiritual counseling. yeah, and also, kapag nakakaramdam ka na ng ganun, kung nasa church ka, kausapin mo yung mga spiritual leaders mo, Yeah. members, Yeah. ask ka ng prayers Yeah. na mabago. Kasi Yeah. pag pinag-pray ka naman talagang Yeah. gagawa ang Lord ng way na Yeah. mabago ka unti-unti. Hindi naman siya sa iba instant na sobrang bilis na babago yung heart. Mhm. Pero kung journey mo na unti-unti, okay Yeah. lang yun. The Lord Oh yes. will yes. always be with you. That's right. Gagabayan ka niya sa journey. Yeah.
Tsaka tsaka wala kang peace of mind no? Kasi ganun din naman tayo, hindi naman din kaagad tayo boom eh. Oo. Di ba? Nag-ano lang talaga tayo. It's really nag-grow journey. lang tayo sa journey natin. Yeah. Di ba? Yeah. The Tsaka Lord is talaga working. sinik natin si Lord. Huwag ka talagang matakot na Yeah. magsabi. O kaya, isarado mo yung pinto mo, Yes. sa kwarto mo, magdasal ka kay Lord. Iyak mo, Yeah. Humble your heart. Humble your heart to the Kaya Lord. mga kamisyon, ito lang i-share ko pa, Yeah. nangyari sa amin, nangyari na to. Yeah. Alam namin, mangyayari rin sa inyo to. Nagawa na ni Lord sa amin eh. Yeah. Magagawa rin to sa inyo. Walang imposible eh. Walang imposible, di ba? Sa Luke 1:37, Yeah, di ba? yeah. For with God, nothing shall impossible talaga eh. At saka, kaya nga kung yun ang problema mo, selos, at nanonood ka ngayon, the Lord, which, Yeah. hindi aksidente eh. Yeah. The Lord knows that, you need it. You need to hear the word. Kasi lahat tayo, pare-pares lang tayo eh. Yeah. Ito nga yung number 5, pinag-usapan natin yung possessive, yung tanong. Yeah. Ito, paano mo malalaman kung ang partner mo ay possessive na? Kung Na possessive yung possessive ay isang tao na gustong kontrolin o ariin ang kanilang partner na para bang siya lamang ang may karapan sa kanya. Paano mo malalaman? Paano mo malalaman kung ang partner mo ay possessive na, yung masyado ng control? Yun nga yung binasa natin kanina. Yung kanina Binasa natin kanina, yung gusto malaman yung password ng Lahat ng cellphone mo, social media mo, Yes. tapos ayaw kang Email. Oo, tapos yung nag-text back ka real quick, Hindi na normal yun. Pag tumawag ako, kahit na may kausap ka na iba, patayin mo Patayin akong mo. unahin mo. Tawagan. Ganun ba? Nag-iisipan na ng masama, Yeah, di ba? yung talagang Isa nga kahit nakasama mo, pamilya mo eh. pamilya mo. Isipin mo, nagseselos pa rin eh. O kaya yung mga kaibigan mo na bago mo pa Yeah. nakilala. Lalo na yung iba, ito matindi ang jealousy talaga. Iba kapatid na kasama mo eh. Oo. Yeah. Kapatid na. Iba na yun. Diba? I think na-experience. Kamag-anak mo na. Na-experience ko rin yung dati nung araw nasa Yes. nasa O kaya nag-work ka talaga na you have to focus. Kaya hindi talaga maganda ang jealousy. At sa trabaho rin. Yeah. Sa trabaho rin minsan lalo na pag ang trabaho ng kapartner mo yung maraming yung talagang yung social Alam mo ba yung mga nurse, Oh, wow. kasi Kaya mga nga pasyente eh. niyan, Wow. diba? Mga caregiver, Yeah. di ba? Shoutout sa mga caregiver at saka sa mga nurse. Nurse, talaga. yeah. Thank you for your service. Kasi, Mga military to. Shoutout. Actually lahat lahat ng Yeah. lahat ng klase kasi ang puso nasa puso talaga. Insecurity talaga, Yeah, bro. security. Tama ka din. Yeah. Insecurity siya. Kaya paano mo malalaman? Madali mong malaman eh. Yung selos. Hindi matatago ng tao. Oo. Doon pa lang, Selos. ingin pa lang yung password. Pinag-aawayan nyo, di ba? Makikita mo sa action, sa words. Kaya, kunyari may nagsiselos sa akin. Saan ka na naman galing? Kunyari, magdalama tayong dalawa. Saan ka na naman galing? Sinong kausap nyo? Dun. Hindi. Kinuha yung Mark. Ano mo ako? Hindi, ano mo? Galing ako kinuha yung Mark. Gawin mo ba? Sabi mo. Saan ka galing? Anong Saan ginagawa? Sabi mo sa akin. Siya ka galing. Hindi, sino kasama mo? Sino kasama mo? Nagdadrama lang po kami. You need to stop. Okay? Stop. If you love me, you need to trust me. Yun lang. Ngayon, pag ginagawa pa rin niya, that's why you need to talk and, and make a decision. Pray. Pray. Down your knee and pray. Both of you, pray to God, Yeah, tama yung brother eh. Kasi You need to stop it. pag sumagot ka pa ng sumagot, lalong mahaba eh. Kasi wala ka naman kung talagang wala kang ginagawa, wala ka naman dapat na Ikata. kaliwanag. Tama yun. Ikatapos. Talagang stop. Parang may diba? stop. Mahal kita. I love you. That's it. That's it. Either you take it or not, that's your problem. Yun nga yung sinabi din ni Brother Cesar kanina eh. Yeah. Lahat iaangkutin, ibabalik na lahat ng nakaraan. eh. Kasi talagang Kasi pati sagot ka pa pamilya. ng sagot, yun na, tuloy-tuloy na eh. At saka Hindi lahat na involved. matatapos. Lahat kapatid mo, mga anak mo. Number one, mga anak mo may anak ka eh. Pati mga trabaho mo hindi ka Yun na makapagtrabaho yun. eh. Lahat na ng Kaya- pwede isingit. Kasi binabantayan mo na, imagine Stalker ka, ka. maging stalker ka sa sarili mong asawa o sarili mong girlfriend. Yeah. Na doon ka nagtatago ka sa madilim o whatever. Hindi maganda eh. Di ba, it's like a rolling lion. 1 Peter 5:8. Okay, sana sa ano tayo? Number 6. Tama bang hingin o alamin ang password ng partner para mawala ang pagselos? Tama ba yun? May yes and no na sagot dyan. Oo for eh. me. Pwedeng yes, para mas out of the kung gaano nakatibay yung tiwala nyo sa isa't isa. I think pwede yon Tama. lalo kung mag-asawa na kayo. Tama. Yeah. Kasi ganyan kami na,
Hindi ko kinukumpara ang relasyon namin ng asawa ko sa inyo. Ito lang yung sa amin kasi like what brother Cesar, kasi nga sa tagal na namin nung asawa ko, magta 22 years na kami. 22 years. Kaya yung trust namin talagang na-build Nabuo na. Nagsimula rin kami sa ganyan, magulo rin kami. Pero talagang dahil kay Lord, lalo kami tumibay. Laging tumibay. To be honest, yung asawa ko, alam niya lahat ng password ko, lahat ng cellphone ko. Kasi like what you said, brother, wala akong tinatago. Oo. Yeah. Pag alam mo sa puso mo na wala. Yeah, pero talagang number one, talagang tiwala mo, hindi dapat. Wag mong tanongin kasi privacy din ng tao. So nasa sa inyo yun, no? Pero nasa usapan nyo bilang boyfriend, mag-asawa. Kasi I trust her, fine. Why I worry? Kasi look, like katulad nito, basta the Bible said 2 or 3 gather together, He's in the midst, Sa relasyon, pag nilagay mo si Lord sa gitna, andiyan yan, nakatutok lagi yan. Kahit saan ka, ba't ka magtatakot? Ba't ka mag-alala? Tsaka pag dumating yung time na halimbawa, nagkatiwala mo na hawakan yung password or yung user ID ng tao, dapat yung binigay niyang pagtitiwala na yun, huwag mo sasayangin. Hindi mo papalitan yun ng jealousy na gagawa ka ng kwento o gagamitin mo yun. Yun na yung doon na nagiging mali. At saka minsan ginagamit din ng enemy yun. Ano ba yung enemy, brother Ilan, na sasabi? Yung kalaban, yung evil. Satan. Yung bad spirit. Kasi nasa spiritual world tayo ngayon. Kasi gusto ng enemy lagi to kill. Ma-destroy ang mga destroy, tao. to kill, destroy, and to steal. Paano ba pag to destroy and to kill? So paano pa pag na-destroy yung tao, di ba? Pag na-destroy na yung tao, mawawala na yung trust sa Panginoon. Pagtitiwala na lang siya sa Panginoon. So nawawala na yung faith. At saka mas maganda nga, hindi mo alam Para baka panatag yung puso mo. Ano mong mangyari sa kanila. Lalo na kung alam mo na may problema. Pero ka sa bangko. Lalo na kung alam mo may problema ka sa pagsiselos. Huwag mo nang tanungin. Tiwala ka na lang. Pero kung alam mong kaya mong i-handle, na kilala mo na yung sarili mo. So nagsisimula siya sa nasa Ecclesiastes yan, enjoy your wife. Enjoy your life with your good wife. Enjoy. Nasa Ecclesiastes yan Ecclesiastes. Nasa Bible lahat yan. Sa Song of Solomon, di ba, nandun yung enjoy the breast or wherever, Sa Song of Solomon. Gaganda no. Basahin yung Song of Solomon talaga sa relasyon God wants us to enjoy the love that God gave it to you. Blessed nga. Ako single enjoy ko ang buhay ko. Okay, number 7. Okay. So, sa number 6, nasa sa inyo yun, pero, yes and no. Yes and no. Depende sa usapan. So, sa number 7, papaano ko makokontrol ang aking pagseselos? Ito na, sa seloso na to. Magandang tanong to. Paano ko makokontrol ang aking pagseselos? Paano makokontrol? For me, just trust the Lord. Trust the Lord. Yun ang pinakaano ko doon. Humble your heart and also humble your heart. Pag-usapan yung mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend. And dapat talaga yung understanding mo mas lumawak. Number 1, you need to fear God. See Proverbs 9:10, right? Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Knowledge of His holy and understanding. Kasi yung understanding na yun talagang importante. There's no understanding without fearing the Lord. Because if you fear the Lord, may takot ka sa Diyos, yun ang beginning, yun ang umpisa. Madaming understanding. Malalawak ang ang pag-uunawa mo. At saka paano mo makokontrol? That's just prayer works. Prayers talaga. Kung alam mong kailangan mo, seek for help. That's right. Huwag kang matakot. Kailangan talaga magsimula na. Kailangan mo talaga ng mga friends din and family na willing na mag-pray sa'yo. Get advice, good advice. And listen to the good advice. Godly advice. Malalaman mo naman So, yung mga taong handang makinig, umunawa, and kasi mababago ka talaga. Kasi talagang everyday tinatawag tayo ni Lord Hindi lang talaga natin pinapakinggan everyday. Kasi sinasabi si Lord. Kaya ako nasabi, nangyari sa akin yan Through social media rin, narinig ko lang din itong preacher na to. And doon na ako talaga nagising. Doon na ako nagsimula, I accept the Lord, Jesus Christ as my Lord and my Savior.
and then the rest, doon na nagbago lahat. Yeah, Kasi kaya ako nasasabi to, kasi, diba, doon, lagi natin sinishare to, Brother Eli and Yeah. Cesar, sa Proverbs 30 verse 5, diba? Every word of God is pure. Yeah. Talagang subok na to, subok. Subok na talaga. Ang dami na netong talagang binago. Yeah. At lahat na nabago, gumanda talaga lahat. Umayos lahat. Hindi dumali, ha? Kasi, walang madali sa walang mundo. madali talaga. Sa Pero mundo. gumaan. Pagkasama mo si Lord, magaan lahat. Kahit anong bigat ng problema pinagdadaanan. May peace. May peace ka talaga. Yeah. Ano ba yung tanong na yun? Anong tanong yun? Yung, 7. yung number 7, yung paano ko makokontrol. Kasi, meron akong verse na ibibigay sa'yo kung seloso ka. In 1 Corinthians 16 verse 13, watch ye, stand fast in the faith. Quit you like men. See that? Quit you like a man. Be strong. See that? See, let all your things, in verse 14, let all your things be done with love and charity. So, Anong chapter? 1 Corinthians 16, verse 13 and 14. Quit ye like a man, You need to be strong. Stand in your faith. See that? Be faithful in God, Be godly man. Be courageous. You're a man of God. So And that's why, strong. so you can do it. You can Kaya control. mong labanan. You cannot control because of yourself. You need the help of God, the help of the Lord. See, if you put your faith in God, okay, then you can control. Because parang bang I am the way, the truth, and the life. Yeah. No one's come to the Father. We cannot get saved. We cannot get to heaven without Christ. That's right. Amen to that. Yeah, we cannot get salvation. Hindi tayo masasave kung wala ang Panginoong Hesus. Only Parang one ganun. way. Kaya ganun din sa paano makokontrol. Bigay mo kay Lord. Bigay mo kay Lord lahat. Have faith Hindi in mo God. kaya. Lord, ito na sa'yo lahat. Di ba? Hindi ko to kaya. Drop your baggage, di ba? Yan sabi sa sa Romans 12 pa tayo, Ang ganda nun. Hebrew, drop your baggage and walk. Walk with Him. Paano ka walk with God if marami kang baggage, Huwag mong pasanin ang bigat, Huwag mong pasanin lahat. Yeah. Galing. Hindi mo kakayanin. Okay, number 8. Okay, yung minuto na ba tayo? Okay. Mga Okay. 45. Wala pa. 30 yung kanina, tapos extension to. Nagtati na ba kanina? Okay, i-edit na lang natin. Iba Maganda yung mga kasi tanong talaga, Pag talagang pinag-uusapan kasi talaga natin si Lord, talagang hindi Baka mag-part 2 na naman tayo. Oo, baka may part 2 to. Ito sa Mabuhay on Air. Okay, remember, Oo. Mabuhay on Air. Number 8. Papaano kung lagi akong pinagdududahan ng asawa o kasintahan ko? Ano ang dapat kong gawin o sabihin? Ito naman sa partner naman to, sa pinagseselosan. Anong dapat niya gawin? O papaano kung lagi akong pinagseselosan ng asawa ko o kasintahan ko? Ano ang dapat kong gawin o sabihin? Ako, medyo Oo, medyo ba? Yan, medyo madugo. unang-una dapat mong gawin, pray for him. Yeah, pray for him. If you love him, pray for him. Surrender. Just humble yourself, and then you pray to God, Now, and the Lord's gonna and ask for wisdom, and the Lord's gonna guide you, gonna give you wisdom, and kung how to do it, And then paano ko malalaman? How can I know that God give me wisdom or speaking to me? He will give you. He will know. You will know. You will make Malalaman mo kasi iba talagang iba meron nga sinasabing wow, di ba? Yeah. Makikita mo talaga na galing kay Lord. Di ba, ganda yan, Brother Eli, na share mo. Kasi di ba sabi sa 1 Thessalonians 5:17, no? Pray without ceasing. Yeah, pray without ceasing. Yeah, Pray so without don't ceasing. stop praying. Yeah. Don't stop Yeah, praying. especially if you're godly woman or Mhm. godly man, Yeah. Yeah, just wag mong akuin lahat. Yep. Because the Lord is there. Yeah. Meron tayong access to the Lord, Huwag niyong isipin na hindi kayo pinapakinggan ni Lord. Yeah. Maling isipin yun. Hinintay ka lang niya, lapit ka sa kanya. Yep, wag tayong tumigil kakadasal. Tandaan niyo yan. Kasi marami ng yan. Nangyari na sa akin yan. And alam ko mangyayari rin sa inyo. Di ba pinagdasal din nila ako? Yep. Yep. Tsaka kung talagang mahal na mahal mo ang pamilya mo, asawa mo, unang-una, lalo na yung mga anak mo, kasi siyempre pag naghiwalay kayo, involve mong pamilya, lahat konektado Konektado. Isipin mo yun Kaya do something, first pray, Mhm. and then do something and get all the sources that he can change. Do all the sources, There's always a way. Yeah,
Lahat may paraan. Laging You know, pero dapat talaga humility, yung humbleness mo, yung patient mo. Kasi kung wala kang patient, kasi kung pareho kayong kumukulo, kung yan, galit yung isa galit, wala, boom, sasabog kayo. Kaya kung yung pinagdududahan ko si selos ka, you know, ano mo muna, medyo kalmado ka lang, you know. Because bakit ang magkakalmado? Kasi you have God there. God that can fix him, you know. So that's why. At saka you know that you don't do nothing is wrong. Everything is not true. It's only katang-isip lang naman lahat, you know. Yeah. Bakit ka magre-react, di ba? Tsaka yung ano kasi ng tao, di ba? Yeah. Mabilis tayong magalit minsan So, yeah. you have to control your mouth. Yeah. And at the same time, kung alam mong hindi ka okay muna sa sitwasyon na yon, Yeah. kalma ka muna sa side. Yeah. And then kapag medyo okay ka na, you have to talk. So, mabilis ka magbukas eh. James 1:19. The power of communication. Even sinasabi niya. James 1, The James power 1 of communication. 20. James 1 verse 19 and 20. Okay, so the Bible said on James 1 verse 19, "Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, Yeah. slow to wrath." Yeah. And the 20, "For the wrath of man worketh not the righteousness of See, God." hindi maka-Diyos eh. Yeah. Pag inuna mo ang galit mo, hindi mo sinusunod yung wisdom of God. Yeah. Yeah. Emotions mo So that's why, you know, No. yeah. Kaya ito tinuloy mo pa yung 21. Wherefore lay apart all filthiness, superfluity or naughtiness, and receive with meekness. See that? Receive with meekness, Yes. with humbleness, Mhm. and engrafted word, which is able to save your soul. So that's why humbleness, you know, humble yourself and, you know, love Him. And then do something. Pray. Ang sagot sa number 8, you pray, you know, and trust God. Trust the Lord. Okay? Yun talaga yun. Number 1 Yeah. yun. Don't go to your anger or whatever to you. Talagang maano ka talaga, hindi mo maiiwasan magalit talaga. Sabi nga, slow to speak, slow to wrath, right? See? Yeah. Kasi hindi gawain ng maka-Diyos yun eh. Hindi talaga. Ang linaw eh. Yeah. Number 9. Okay. Ano ang epekto ng pagsiselos sa pamilya at kamag-anak at mga anak? Anong Mga epekto? Anong epekto? Malaki kasi wala namang idudulot na mabuti. Yeah, pinapatunayan mo lang din na Yeah. insecure ka, you don't trust the Lord, Yeah. you envy people, Yep. you are not a mature Christian, Yeah. hindi mo sila mahal. Kasi Mhm. kung mahal mo sila, Yep. you will be more understanding, compassionate, yung empathy mo sa tao, mas Yep. magiging mas malawak. Mm. So, lalo na ngayon, yung mga blessing, di ba, people always compare. Yun talaga. Laging kino-compare Yeah. na yung Yun mga ang blessings keyword na meron. Yeah. Lalo na ngayon, na sinasabi ng mundo na the more na madaming meron ka, mas madami kang power, madami kang pera, Yeah. madami kang communication, mas mataas yung nagiging tingin ng tao sa'yo. Mm. Pero pag tinignan mo siya sa mata ng Lord, pantay-pantay lang naman tayo eh. Yes. Walang mayaman, walang mahirap. walang Lahat number tayo 1, kasi. walang number 1, walang number 10. Walang mayaman, walang mahirap niya. Wala. And God have no respect of person. No respect of, wala siyang pinapanigan, wala siyang favoritism. Yes. Yeah. Pag mali ka. Yeah. You know, pag tama ka, talagang i-lift up ka. There you go. Just Saka amazing. yung jealousy, nagsa-separate Yeah. ng family. Kaya Sadly. importante ang humbleness talaga. So, ang sagot, ang epekto ng pagsiselos sa pamilya ay Separation. malaki. Mas- Masama. Nakakasira. Nakakasira. Nakakasira Talagang ng oo, pamilya. nakakasira. Ng Masama. kaibigan, Okay, ang ng mag-asawa. Iwasan ng selos. Yeah. Okay, number 10. Paano magiging matatag ang relasyon kahit may mga pagsubok ng selos? Paano magiging matibay? Si Lord. Yun talaga eh. Kahit saan mong paikot-ikutin lahat ng tanong eh. No? Yung Oo, sagot na si Lord gano'n. talaga eh. Have faith in God. Have faith in Kaya hindi namin kayo pinipilit, Yeah. pero gawin nyo na. Yeah. Acceptin nyo si Yeah. Lord talaga Two sa words. buhay Yeah. nyo. 2 words. Acceptin nyo Trust talaga. and obey. Yeah. Tsaka yung Obey your relation. wife, obey your husband. Yeah. Nasa Bible lahat yan eh. Husband, obey your wife. Love your wife. Wife, obey your husband. Yeah. Kasi Yeah. once you accept the Lord Jesus Christ in your life, Yeah. lahat magbabago eh. Yeah, nasa Ephesians 6 yun. Lahat Nasa- magbabago. Like kanina, sabi mo yung sa yung mga past, yung mga old Oo, examples yung this way. sa 2 Corinthians 5:17. Yeah. diba? Yeah. Yun talaga yun. Totoo talaga yun. Totoo Yeah. talaga yun.
Okay, paano ang sagot doon sa number 10 ay have faith in God. That's right. Yeah. Have faith in God. Just put God first in your relationship. Laging si Lord. Laging si Lord ang una. Number 1 Lagay is si Lord. Kumbaga sa nagluluto ka, pag kailangan basta. Nagluluto ka ng adobo. Bakit ano bang ng adobo? Toyo. Wag toyo. Ibig sabihin kumpleto ang Ricardo pag hindi kumpleto ang Ricardo pag walang si Lord. Hindi kumpleto ang relationship. Hindi kumpleto ang relationship. Dahil, So, okay. Number 11 na. Magta-part 2 tayo nito. 5 minutes. 5 minutes, 1 hour na. Okay. So, hatiin natin yan. Number 11, paano kung may dahilan naman talaga para magselos? Kasi kung may dahilan naman talaga. Then valid pag may dahilan talaga. Yeah, kailangan, may resibo ka. Yeah, and kailangan, magbago. Oo. Kung gusto mo magbago, kailangan. Okay. Ito maganda rin pumasok sa ko. Paano kung may dahilan naman talaga para magselos? Kasi minsan talaga merong nagbibigay ng dahilan. Pag nakita mo, to see is to believe, Pag nakita mo talaga, anong gagawin? Mag-usap kayo kung kayo nasa decision na yun. Kung nasa inyong dalawa. Hindi man namin kayo pinapayuhan mag-divorce or whatever. Kung ano bang dapat na talagang ikakabuti. Ayusin muna. Oo, kabuti. Pero pinakamaganda noon, counseling. Ayusin muna. Hindi basta-basta yung kasi sayang. Communication. Against the Lord yun Against yun sa Bible yun, against the Lord. Kaya yun ang mahirap sagutin to, pero kasi talagang talagang kailangan mo na rito spiritual advice. Kasi hindi man natin pwedeng sabihin sa kanila na yan yung kasi hindi natin ma-explain kung ano yung yung ginawa sa atin yan at Lord talaga. Yeah. Yung pag-iisip kasi natin binago na ni Lord Kaya nga talagang ganun ka-importante talaga sa buhay natin si Lord Kasi pag na-accept mo na si Lord, babaguhin niya talaga Wala na talaga lahat ng luma mong gawain Ngayon, yung number 12, mamaya ako na sasabihin kasi talaga ko itong number 12, itong panghuli. Okay. Yung panghuli. Ibabalikan na natin number 12, okay? So, number 13, para hindi tayo malito. Number 13. So, ang sagot sa number 11, paano kung may dahilan naman? You need to, to talk and fix. Pag-usapan muna. Number 1, fix it. Communication. Kung pwede pang ayusin. Yeah. Kasi nga, yun ang biblical Kasi as a man of God, we're sharing the gospel, tapos hindi namin kayo pwedeng payuhan na, hindi, magwalay na lang kayo. Hindi ganun Hindi tama yun. You need to pray, and then bring, and then, if you love one another, talagang, follow the biblical way, God's way. Not our way, God's way. Okay. Yun ang sagot. Number 13. Ano ang dapat gawin kung nauuwi na sa away ang pagseselos? Pag may physical abuse na or verbal abuse. Kasi marami talaga yung domestic, di ba? Yung nangyari. Pag may abuse na, syempre ibang usapan na yun. Ibang usapan na talaga yun, lalo na ngayon, I think yung kailangan na talaga mag-break muna. Cool off muna. Talagang may seek for help. Ang dami ng evil. Parang nag-won na yung dahilan kalaban, yung evil. Nag-win na, destroy na yung relationship Siguro kailangan mo na munang seek help. Temporary munang maghiwalay. Yeah. At saka seek help. Kasi may physical na may physical. Lalo na pag mga bata. Pag may mga bata. Isa pa yun. Nakikita na sobrang, mga anak mo Sobrang kawawa. Ito, usapang lang to, tao, Talagang makatotoo lang to. Sa totohanan, talagang talagang reality lang. Itong tanong na to. This question put us in the spot Number 13, Ano ang dapat gawin kung nauuwi na sa pag-away ang pagseselos? Iba ng usapan yun. Talagang pag everyday na, Yeah, talagang, kaysa naman makulong lahat na magkapatayan, magkakulungan. Gabi na yun. Kaya you need to seek help. Seek help. As a pastor, and then, your spiritual leader, yeah, ano na yun, you're always praying, faith in God, everything, nandun na yun Pero ganun nasaktan ka na, yun talagang, call the pastor, before anything. Before call the police. Kasi pag ang police na involved, lalo iba na. It's too late. It's too late na yun. Talagang kasi pag na-involved ng state, ayan na, meron ng, ang kalaban mo na, state, hindi na yung asawa mo. Yes.
Hindi na, yung nasa system ka na. Yeah, kasi nga, domestic violence. Domestic ka, oo. Ilalagay na siya sa system, sa anger management, o whatever, kung ano-anong system, di ba? Record na. Kaya, tsaka, you need to follow the judge court na, judge. Meron judge ng tao, hindi na Diyos, o whatever. So, kaya, you need to seek help. Yun ang answer ko. Spiritual help, okay? Spiritual. Ask the pastor first, and then the pastor's gonna give you advice what to do next. Kasi it's depend to how kung paano nang talagang sitwasyon. Kung gaano nakalala. Nagsimula na yung pananakit. Yeah. Ibang usapan. Meron naman pananakit na aayos naman o whatever. Pero may pananakit talagang yung talagang inaano ka na. Yung sinasampal ka na, yung dugo na, Dugo na yun eh. Oo, minsan to protect sinasuffocate ka pa. Oo, yun na kasi talaga namuuna eh. Oo, iba na. Kaya, okay, so number 14. Nasaan na ba yung number 14? May 14. Oo, may 14. Oo. Last na ata itong tanong na to. Last na tanong na to, okay. Number 14. Hindi, meron pa, in-skip natin yung 12 eh. Kaya babalikan natin. Number 14, paano tutulungan ang isang taong sobrang seloso? Yan, magandang tanong yan. Paano tutulungan? Paano mo tutulungan ang isang taong sobrang seloso? So bagay, actually mahirap tulungan yun. Dapat gustuhin niya muna. Oy, kasi dapat gustuhin niya muna humingi ng tulong. Kasi kung hindi, wala din ko yun. Uulit-ulitin eh. Yung selos talagang parang parang light switch. Light switch, parang switch, switch. Open on yun eh, open on, Yeah. Kaya sa pagbabago, kung gusto magbago ng tao, dapat may willing heart siya. Pero kung wala naman siyang willing heart, kahit anong wisdom na ibigay mo. I-ignore lang niya eh. Ignore, nasa Proverbs yun eh. Nasa Proverbs yun eh. Ngayon, ang pinaka diyan, kung paano matutulungan, kasi ang talagang pwedeng tumulong doon sa taong seloso siya mismo. Sarili niya. Sarili niya. Okay? Tapos ang magagawa mo lang, keep praying and have faith in God and guide and then guide him, journey with him. Yeah, and then sometimes you need rules. You need sometimes put rules in your relationship. Limit, something or whatever. Wag lang bigay ng kasi wala namang involved doon kundi yung dalawa eh. Tama. Wala namang pwedeng masira. Hindi man ako masisira o kapit pa whatever. Ang masisira kay dalawa eh. Kaya at saka siya mismo eh. Yeah. Kung sobrang mahal niya, kung talagang mahal ka niya, sabihin mo sa kanya, kung talagang mahal mo, kailangan magtiwala ka sa akin. Yeah. Mag-usap kayong dalawa, Paano, talagang dapat confrontation. Confrontation. Communication. With a humble heart. Confrontation, mag-usap kayo, first mag-pray kayo, yung dalawa, look, kunyari kami dalawa ni Sisa, para sa pamilya. Mahal mo ako, mahal kita, para sa mahal mo mga bata, and ngayon, kung talagang mahal mo ako, kailangan itigil mo yan. Ngayon, kung hindi mo matutulungan sarili mo, mapipigil ang sarili mo, and then, ikaw mismo ang masasaktan ka eh. Masasaktan yung mismo selosong tao. Yeah. Masakit din sa taong pinagseselosan, kaya lang wala magagawa kung ang partner talagang sobrang seloso. Yeah. Yung hindi nakikinig eh. Hindi ka, kaya talagang talagang sarili lang. Maganda rin tanong to kasi talagang paano matutulungan nga ba? Paano nga bang matutulungan mo? Kasi tinan mo brother, sabi doon sa 15:12. Diba, a scorner loveth not one that reproveth him. Anong yan? 15:12 ng verse? Ng Proverbs. Proverbs, okay, Proverbs. Diba? Ito, a scorner loveth not one that reproveth him. Yung gusto mong tulungan, yung gusto mo siyang i-correct. Neither will he go unto the wise. Diba? Pero kung hindi naman din siya makikinig, like yung sinabi ni Brother useless lang. Paano mo siya bibigyan ng wisdom kung ayaw naman yung, diba? Nasa rin yan, sa Proverbs, I think, 26, verse 5 and 6, I think. Verse 5 and 6. Proverbs. Answer a fool according to his folly, lets he be wise in his own conceit. Yeah, and then 6. He that sendeth a message by the hand of fool cutteth off the feet and drinketh. 5 and 6. 5 and 6 muna. 5 and 6. Ito. Ano yung nabasa? 5? Proverbs 26, di ba? Yeah, 5 and 6, yeah. So sabi sa 5, answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit.
Oh, ano na yan, 5 and 6 na yun. Oh, okay. So, kaya ang pinaka ano mo diyan, balance yung verse ng pinano mo, balance yun eh. Pag sinagot mo, wala eh. We ignore ano lang eh, you know. Maano lang sa sarili niyang understanding eh. Kasi naka-mindset yung mindset niya, naka-ano na yun eh. Naka-program na yun eh. Kaya paano matutulungan. Ngayon, ang pinaka ano diyan, unang-una prayer nga, you know. Tapos kung hindi pa siya saved, kailangan talaga niya si Lord. Accept the Lord Jesus. I-share mo the gospel. Share mo the Lord. You need the Lord Jesus Christ. You know, kasi yun ang makapagbabago sa iyo eh. You know? Kasi delikado eh. Kasi in Proverbs 15:33, ano sabi doon? 15:33. The fear of the Lord is the instruction. 15:33. Humility. Yeah. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Kasi look, kung gusto mong ano ba yung honor sa Tagalog? Yung respeto? Yeah. Ano man tawag yun? Gusto mo respetohin ka, kailangan magpakumbaba ka. And then humbleness and then what? The fear of the Lord. See? The fear of the Lord. Honor is kahangalan. Is the instruction of wisdom. Kailangan talaga may takot sa Diyos. Kasi kung talagang matutulungan mo ang isang taong seloso, ilapit mo siya kay Lord. Lagi mong babanggitin, you know, God is good. God loves you. You know, you know what? I believe in God. Yeah. Ipamukha mo sa kanya. Kunyari ako, seloso tong asawa ko or whatever. Alam mo, honey, you know, may takot ako sa Diyos. I fear God, you know. And then, that's why, you know, kaya respetuhin mo ako. Kasi nagpapakumbaba ako sa iyo dahil mahal kita. Ngayon, kung lagi kang nagsiselos ng ganyan, you know, masisira. No, just kidding. Ang galing eh, no? Kasi talaga ito ang lino, instruction of wisdom. Instruction of wisdom, fear of the Lord. Kaya, you know, yun ang sagot doon. Kailangan talaga. Wala ka na talagang excuse. Yeah. No just excuse. Bring it to the Lord. That's right. Yeah, ano mo na, you know. Ano na? Pamukha mo sa kanya na may takot ka sa Diyos. Yep. Sabi mo sa, hey, you know what? You know, the only thing I can help you for your jealousy, matutulungan kita sa pagsiselos mo, para matigil yung pagsiselos mo, na para malaman mo, pamumukha ko sa'yo, na maintindihan mo na ako ay may takot sa Panginoong Jesus. I believe in God. Now accept to you if you still gonna continue yan. Nasa sa'yo na yun kung itutuloy mo yung mga maling iniisip mo sa akin. Dahil alam ko, binigay ka rin ng Diyos sa akin eh. You know, kaya ngayon, nagpapakumbaba ako dahil alam ko, mahal ka ng Diyos. Saka siguro, kaya binigay ako sa iyo ni Lord dahil kasi sa ugali mo. Galing. Yun talaga yung galing. Dahil kasi masyado kang, makasarili o selfish, iniisip mo sarili mo, kaya hindi mo na iniisip yung mga nararamdaman ko. Yeah. Wow! Galing eh. Touch na ako. Holy Spirit. Papunta na sa ano to ha? Yeah. Hindi kasi yun talaga yung purpose natin. Akala kasi natin wala tayong purpose eh. Ngayon, kung talagang mahal mo ako, may plano ka sa pamilyang ito, you know, ayusin mo sarili mo. Unahin mo yan, ayusin mo sarili mo. Kailangan talaga yan eh. Dederechahin mo siya eh. Tama. Dederechahin siya. Dederechahin siya na merong humility. Tama. You know? Because before honor is humility. Yes. You know? Maintindihan niya, matatay niya. Ngayon, pag hindi pa rin siya tumigat, sinaktan ka na, whatever, ibang usapan na yun. Yung sa question number 13, yung pinasaktan ka na, di ba? Yeah. Ngayon, so, on number 12 na in-skip natin, ang tanong doon ay, nasaan na ba yung number 12? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsiselos? Yun nga, nabanggit na natin yung mga nabanggit na nga natin yung mga Proverbs, yung nga, yung sa may 1 Corinthians, love. Yep. He said, love is, what? Love is patient. Yep. Love is patient and kind. And love is not envy. Not jealous or boastful or pride. See? Sa 1 Corinthians 13 verse 4, ang taong may pag-ibig ay matiisin, mabait, hindi marunong mainggit o magselos, hindi hambog o mapagmataas. You need to. Kasi pag nagseselos ka, wala ka rin tiwala sa sarili mo. Yeah. Kasi minahal ka ng tao eh. You know, bakit? Lalo na pag kinasal pa kayo. Di ba? Isipin mo na yun. Hindi ka naman papakasalan ng tao kung hindi ka mahal eh. Yes. Sinayang mo lang yung oras mo, di ba? Kaya tapos meron pa isa yung Proverbs 6:34, yun, huli ng natin verse.
You know, Proverbs 6:34. You know, see? 6:34. Yeah. So, basahin ko nga. Basta, yeah. So, the Bible said in Proverbs 6 verse 34, "For jealousy is the rage of a man, therefore he will not spare in the day of vengeance." Yeah. Mhm. Sapagkat ang asawang seloso ay labis pong magalit. Mhm. Okay? At maghihiganti siya ng walang awa. Wow. See, talagang devilish yun. It's not godly. So if you in a relationship and you're a man of God and you know God and you know Jesus Christ and you read the Bible or wherever, you know, just stop it. Stop it and pray. Pray to yourself to stop that jealousy. Kasi ito mo, ang nasabi yan, no? For jealousy is the rage of a man. Sapagkat ang asawang seloso ay labis kung magalit. Yeah. You're just gonna, you know, it's not righteous. It's not righteousness of God. Pwede It's ko not pang God. i-add yung brother. Yeah, in James 1. Diba sabi rin dun sa Proverbs 6, yung sa 16 to 19, diba yung abomination kay Lord? Yeah. Diba ito yun yung a heart that deficit wicked imagination. Kasi yun yung mga iniisip mo. May inisip mo. Na hindi maganda no? Yeah. Kaya, Ano yan, verse 18. Proverbs 6, yeah. Proverbs 6 verse 18. And that is God's hate. Yeah. You know, because God hates sin. Tandaan nyo yan. Kaya, you know, kaya kung hindi faith, you know, lalagay ko sa screen, pag hindi faith is kasalanan, is sin. Whether it's not faith, is sin. So that's why wag kang magduda. Kung nagdududa ka, you know, your faith is very, very weak. Yung mahina, you know, wala kang tiwala. Pag walang tiwala, wala. Nagkakasala ka, lalo sa Panginoon. You know, kailangan talaga, if you have faith in God, you know, because you're a man of God or man of God or woman of God, you know, and then you don't trust your partner, no, it's sin. So that's why you need to trust God. If you trust your partner, then you trust the Lord. Yeah. Kasi everything is about the Lord. Amen. So, then natin tatapusin to. Oo. Amen. At mahaba. Hindi ko ano oras ba? Bali ano, no? 11:30. Pupunta pa tayo sa naimbitang Mission Pinoy. Sa kainan, sabi ko So, kaya. huling advice na lang. Okay. Okay, ang masasabi ko, Huling advice. Sa ang mga taong nakaka-experience ng jealousy. ang unang advice ko, ako, just trust the Lord. Okay, trust and obey. First, trust and obey God. And second, if you have a partner relationship, just same thing, trust and obey. Yeah. Okay? Ikaw kay Mark. Sa akin direkta Simulan na natin. Yeah. Simulan na natin. Yeah. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Nagbago na. Oo, talagang direkta na natin Yeah. kay Lord. Stay to the Lord. Yeah. Just down your knees to God. Surrender to God. Oo, Yeah. Walang magagawa yung pride. Yeah. Because you know, relationship, it's hard to find a relationship, you know, Kasi especially dyan nagsisimula lahat ng Yeah. problema sa pride. Yeah. pride, you know. Lunukin mo na yun. You know. Lunukin mo na. The fear of the Lord. Walang The namamatay sa fear of the pride. Lord is to hate evil and pride. Kasi nasa Proverbs din yun. Yeah. Proverbs 8. Yes. Ilalagay natin sa screen yan. Yeah. And then Sa lastly, akin, always put God at the center of the relationship. And also, patatanda na tayo. We're all mature. yeah. Matatanda na, hindi na tayo bata. Wag ka na magsisi sa huli. Magsisi ka na ngayon. Oo. Kasi Tama. alam mo, Oo, madudulot kasi- ng jealousy. Ayun na. Ayun na. Kasi jealousy, wala eh. Talagang hiwalayan ng bagsak yun. Yeah. We're all mature people na we can handle things Yeah. na. Especially yung jealousy na talagang malala na. Yung Jealousy- nag-create na ng mga evil. Jealousy evil na alam thought. mong babaguhin ka. Yeah. Stop yun. Okay, at tatapusin namin yung recording pero yung live tayo. Tutuloy natin yung usapan natin. Kaya thank you sa patient. Baka mag-part tayo, baka magkaroon hatiin namin yan. Sana, supportahan niyo po yung channel namin. Subscribe, like, and share, and give comments. Give comments sa Yeah. topic po na gusto niyo pag-usapan. Yeah, and bigyan niyo kami ng kung anong topic na gusto niyo Mga prayer requests. Yeah, tsaka prayer request, tsaka yung notification bell. So, Yeah. yung i-press nyo na rin para sige kasi this one is a tool to spread the word of God. Yeah. Yung para may pagmahagi ang salita ng Diyos. Kasi kailangan natin yun. Yeah. Kasi hindi man kami ang nagsasalita dito kundi ang banal na salita ng Panginoon. Yeah.
galing to sa ano. Tsaka maganda yung mga ka-mission, sabay-sabay tayo. Di ba, pinag-aaralan natin ang salita ni Lord, di ba? Yeah. Sabay-sabay tayo, di ba? Kaya si Lord. Yung Bible study talaga ito eh, di ba? Yeah. Kaya Online. wala nang Online or excuse. live. Yeah. Ngayon, kung yung mga English speaking dyan na may nasa Tagalog, i-comment nyo rin. So, bibigyan nyo kami ng idea, give us idea if we need to speak English and Meron Tagalog. naman yata ang dub eh. Like di ba? Taglish. Pwede mo naman yata rin. Pwede yung daw eh. Kaya lang, ibang Additional AI word. eh. Naging AI. Hindi, yung may ano yung CC. Yung Translation. yung merong lalagyan. Ini-edit ba yan? Oo, kaya hirap. Sige. Okay. Dahil ginabot ako ng isang, siguro Okay. talagang mas, pero pray for that. I pray for that. Let's put like a caption na, like translation. English. Okay. So, ito ang mabuhay on air. In Proverbs 28:1 is the righteous are born as a lion. We are righteous. You need to speak boldly to people out there. Amen. Share your testimony, yung mga experience nyo sa Panginoon. Okay? So, paano? Magpaparam na tayo Yes. sa mga commission. Commission. Okay. Remember in 1 John 4:19, We love Him. because Because he first loved loved us. God bless you all. God bless. Okay. Peace.